Kaya salamat sa Diyos sa buhay ko kapatid. Isang pinagpalang umaga muli. Lahat ba tayo na nandito ay naniniwala kay Lord? Siyempre. Lahat ba tayo sumusunod kay Lord? At dahil tayo ay masunurin kay Lord, kung maaari lang po ay unahan po natin ay makapipili po ay umuro po tayo ng konti. Sa unahan po, masunurin po tayo kay Lord. Tayo mga Kristiyano, tayo lagi ng una. Dapat makita sumusunod kay Lord. Amen? Ayun po kasi nagsisigal po doon sa likuran po. So salamat sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay talagang tunay na mababait at masunurin. Alam niyo po, na-amiss naman ako doon sa si Pastor kasi galing sa Sunday School. Kami po ako ay talagang hindi. At Nicole Ragina po ay nagsawa na din pamilya na. So napakabuti ng Diyos kasi nga dati masalimutan po tayo. Pero dumating ang pagkakataon na tinawag tayo ni Lord para sa pagtigil po na po. At yung KOTC po, ito po ay nagpasula lang po ito sa maliit. Kung sa kanilang nakita po ito. At noon po, hindi ko kaya pinapansin na wala po ang aking pamilya. Sila, anak ko, asawa ko, ako po hindi. Kasi noon, galit din ako sa mga born again. Pero dumating sa pagkakataon na sinusubok talaga tayo ng Lord. Kung tayo pa ay susunod o gusto ng palo. Meron po yan, dalawa po yan. At yun po, welcome to the family. Team sumpunang KOTC yan. Isa yung sa nag-touch po sa puso ko. Kasi nung first time kong mati, yun po ang pinaka, welcome to the family, where blood. Diba? Ang ganda ng dating, welcome, na-welcome tayo. At doon sa kanta rin, kung mapansin nyo, hindi tayo nagugulong, at i-share natin ang buhay natin bilang magkakapatid. Ano po, nagpapalakasan. Nung mga panahon na yun po ay sabi natin na kami po ay anong trabaho po sa mga pabrika, sa company, ano man. Kahit malaki ang sahod, kulang. Pero kung naman po ay nagiging siya na affordable. Kahit walang trabaho, mayroon. Biyaya si Lord. Kaya lang, lagi natin tatandaan, yung pagpasok pa lang natin doon, makikita natin doon, no? Sabi doon, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, napakaganda po niyan. Lagi po natin tatandaan. Ano po, ako po, sabihin na natin na, Pastor Dan, lagi po yung busy niya lang sa napabago-bago yung mga schedule kasi hindi natin alam sa yung ating mga schedule sa labas. Meron po mga ministeryo sa labas at gawain natin na hindi natin kontrolado ang oras dito na sa loob ng church. Minsan po nagbabago. So sabi natin, kahit gaano pa yung busy o paano man ang mga kapaguran doon sa labas, nananatili tayo sa tinatayuan natin at kailangan natin magpatuloy mag-involve kay Lord. At yung araw, ano nga meron ngayon? Ulit? Father's Day. Father's Day sa mga tatay kasi nung day, Mother's Day, ano po? Nung Mother's Day, alam ko, sabi ni Pastor, pinag-jollibee nyo ang mga nanay. Kami po, may nag-sponsor po, galing sa Taiwan, may nagbigay ng 1 big, no? Para daw yun sa nanay. Siyempre, kasama ko doon, siyempre siya kumain. Kaya lang ang nangyari sa akin, kulang yung isang chicken, dalawa sa akin, sa kanya, isa lang, parang ako yung nag-celebrate, ano? Parang ako yung mas masaya. Okay lang. Napakabuti ng Panginoon po, may pusa pong lumarating na blessings. Yan, hindi natin hinihingi. So, napakabalan kahit tayo dumadaan minsan sa mga isang pagsubok sa buhay, sa ating pananampalataya bilang sa Kristiyano. Ano po? Tandaan po natin na ang mga yan, huwag natin titingnan ang totoo. Kung lahat po ng pagsubok ay ating titingnan, babagsak po tayo. At ang tendency po niya, baka lumating pa yung sa pagtalikod natin. Nakakapanghina. Ang dami po ngayon, mga simbahan po, nagliligdigan na naman. Bakit po sasabi nagliligdigan na naman? Marami pong church ngayon, nagkakaroon ng mga kaguluhan. Hindi natin napapansin, minsan yung iba, pastor, yung iba, kapatid, yung iba, kung ano po yung ginagawa na yung kapatid parang sa tingin niya, na-open siya. May mga ganun po sitwasyon. Kaya maging matalino po tayo. Sabi po ng Bible, lumakat tayo may katalinuhan. Maging maano tayo. Na parang kalapate. So may mga bagay po, lagi po natin itong
hingiin sa ating Panginoon. At dahil Father's Day po ngayon, talagang mag-i-enjoy po ang mga tatay ngayon. Ano po? Kasi araw nila to. Sabi kahapon, wag paglalabahin yung mga tatay. Eh, paano sila talaga naglalaba? Sige nga, paano sila naglalaba? Kasi nga, routine na nila yun. So, salamat sa Diyos kasi ang ating pong tema ngayon, ang ating pong topic po ay nasa spiritual growth pa rin tayo. Paglago spiritual pa rin po ang ating topic. Alam niyo po yung mga nakaraan natin, masakit. Totoo po masakit. Kung ito po ay papansin natin at babasta, isa sa puso at isip natin, titingnan natin yung passage. Ay talaga pong masakit po ito para sa atin. Pero tandaan natin mga kapatid, no, ang mensahe po na ito ay para sa ating mga Kristiyano. Pero kung hindi ka Kristiyano, ay mas doble ang sakit nito. Paalala lamang po ito na dapat tayo bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, dapat tayo patuloy na lumalago kay Kristo. Patuloy tayong nagpapatuloy dapat. Patuloy tayong makikita sa mga gawain at patuloy na nagliliwanag sa ating buhay kung ano ang tinanggap natin sa ating Panginoon. Ang topic po iyan ay paglalong spiritual, pamumuhay Kristiyano, pamumuhay, ipamuhay. Isa po itong paalala. May lima po tayo dyan na, ayan, tingnan niyo po, may 5 po dyan. Yan po ay paalala. Pero bago po tayo magtutuloy, papatingin po natin si Pastor Val na Happy Father's Day po, Pastor Val. Magandang gabi po sa inyo at kay Pastor Abibi. Maging sa mga makakapanood po nito, sa lahat ng mga panood, sa mga tatay, Happy Father's Day po. Araw nyo ito. At nawa, mapagpala kayo sa kanyang salita sa umagang ito. Sandali po tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat Panginoon sa umagang ito sa isang pagkakataon, Panginoon, na kami muli ay makakapakinig ng iyong mensahe. Aming Diyos, ibukas mo ang aming puso, ang aming kaunawaan, upang ang pagpapala ito ay masagana namin tanggapin sa aming buhay, kasama ng aming mga pamilya. Aming Diyos, maging sa mga kapatid na wala pa sa lugar na ito, patuloy niyo po silang paalalahanan at pagpalain po nawa sila. Salamat po at sa mga oras na ito, ikaw ang aming mataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi dyan, may 5 sinyales na unti-unti na namamatay spiritually. 5 signs of dying spiritually. Tandaan po natin mga kapatid, ito po ay isa pong paalala sa atin. Tingnan po natin. Next po kapatid. Ang sabi dyan, kulang na tayo sa panalangin. Dahil minsan sa mga kabisihan natin, ano po? Huwag natin kaliligtaan na napakahalaga ng presensya ng Diyos. Yung pakikipag-usap natin kay Lord, kahit pa tayo nakakaranas ng kakulangan sa ating buhay, pinansyal, kung ano man ang kakulangan sa pamilya, tandaan po natin, kung meron mga pagsubok, sakit man yan, hindi tayo dapat panghinaan. Sa halip, mas lalo tayong lumapit. Kailangan natin ng prayer. Ang ikalawa, baka ito ay paalala mga kapatid. Lagi po na itong nagtuturo sa mga Bible study, lalo na ito ay napakahalaga sa atin bilang isang Kristiyano. Ano po? Ang pagkain ng ating physical ay kanin at ulam. Pero yung ating espiritu, kailangan din ng pagkain yan para yan ay lumakas. So kailangan natin dyan magbasa ng Bible. So mga hindi na kayang magbasa dahil malabo na yung salamin. Nasisi yung salamin. Ano po? Malabo na po salamin. Malabo po yung mata. Meron po mga apps po sa cellphone o kung sa television kung meron po kayo yung tawag doon. Kasi yung mga television ngayon ay meron na mga apps. So pwede kayong manood doon o makinig audio Bible. Pwede kayong mag-download no, kung hindi na makabasa. Ano po? Ang ikatlo dyan ay baka wala na tayong time na pumunta minsan sa church sa mga gawain. Napakahalaga nito mga kapatid. Kasi una-una, nagpapalakasan tayo.
sa testimony ko kung ano ang problema ng isa, kapag siya nag-share at nalaman ko ay gano'n pala, parehas kami ng pinagdadaanan nito. So, ganun din ang gagawin natin. Nagiging isa ito parang advice sa atin. Ganito rin dapat ang gawin natin. Bakit na nagbasan ito? Bakit siya yumaman? Ano ang dahilan? Ano ang solusyon? Ano ang inuna niya? Ay, papalit pala natin sila dahil inuna yun. Ganun din tayo. Di ba? Ang i-encourage tayo. Namumuti din tayo. Dapat ganun din pala ako. Kasi kapatid, wala naman itong trabaho. Bakit? Lagi siyang masaya. Tapos ang lusog-lusog niya pa. Wala naman kayo, malusog ganun po. Praise God! Kasi bakit? Bless na ni Lord. Amen. Tingnan niyo po. Ang palapat dyan, baka mali na yung ating mga priority sa buhay. Minsan, mga Kristiyano po, nakakaligtaan na natin na meron para tayong dapat gawin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ang iba po, marami pong nakita ganito, na iba na yung kanilang mga priority. Barkada, trabaho, gusto nilang yumaman, nakita nila yun. Iba nilang kapatid, yun ay talagang gumanda buhay. Gusto ko yung gano'n. So may nakakaligtaan ka na meron ka ng priority. Kaya tanda natin, seek ye first. Ang susi mo na kasaganaan sa buhay. Uy, bakit at tagal-tagal ko naman nag-charge? Bakit ganito pa rin naman ako? Kapatid, hindi ibig sabihin ng kasaganaan sa buhay ay puro pera o magandang na bagay. Yung makilala ko po, gumanda buhay, yumaman, pero ang daming pagsubok naman. Bakit? Kristiyano po ito. Meron cancer. Saan nagmumula yun? Tingnan natin mabuti. Ako, ito ay karanasan ko po. Nung panahon na laging matigas ang ulo ko, may pinagagawa sa akin si Lord, pero hindi ako sumusunod. Ang ibig kong sabihin po, paliko-liko rin ako. Ganyan po ang buhay natin Kristiyano, pero lagi po natin isipin na ang Biblia, kaya mapakahalaga yan, para tayo ay mapaalalahanan tayo. Kasi minsan, iniisip natin yung gusto natin. Akala natin, tama lang yung ginagawa natin. Pero ang pinakatama po, dapat nakasandal tayo sa salita ng Panginoon. Kasi marami pong advice po dyan para sa ating kung ano ang dapat natin gawin. At ang ikalima po dyan ay wala nang interes sa paglilingkod. Bakit? Nakakapagod. Totoo naman yun. Pero hindi na nga mahulugan doon na walang balik sa atin yun. Sa paglilingkod, nakakapagod. Kung magbalis na nga lang dito, kapon. Pagdating ko, walang tao sa radio. Si Pastor na, tumawag ako. Kasi nalang si Brother Jonathan. Inisip ko naman ka dito. Kayo. Tsaka, ano po, kahapon, magpunta ko, alas 4:15. Wala sa radio pa. Dumiretso na ako nang umuwi pa. Kasama ko hindi sila pupunta. Pero pumunta nga lang po si Pastor. So, salamat po, Pastor. Pero, siguro by next, kung tayo mag-iris sa umaga na lang, kasi walang tubig sa hapon. Siya ito, may nagpalis sa likod, ay sa harap. Pero ako po minsan pag dumating pag araw ng linggo, pinawalas ko dyan sa daming mga dahon na pag maaga kung dumadating, pagpupas na dyan na pagkasabay-sabay. So, hindi yun ang tinitingin natin. Sa paglilingkod, no, nakakapagod talaga yan. Maraming ginagawa. Iba-iba po rin ang paglilingkod. Hindi lamang sa loob ng simbahan, hindi maging sa labas. Bakit sinasabi natin ito? Para makita sa buhay natin na si Kristo ang nasa atin. Kailangan magliwanag ito, ma-influensyahan natin sila na ang ginagawa natin ay sa kabutihan ng ating kapwa, sa ating komunidad. Bakit? Si Kristo ang dala-dala natin, pinapakilala natin sa anak ito ng Diyos. Ganon tayo, nakakapagod. Ito lang po yan. At ang ating text po sa umaga ito ay ito po. First Thessalonica chapter 5 verse 19 ang gagawin dito. Tayo nga po tayo, basahin natin sabay-sabayan. Ang sabi dyan, huwag ninyo ang ginagawa ng banal na Espiritu at huwag ninyong hamakin ang pahayag sa halip
Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Ang sabi dyan, huwag daw hadangan. Bakit gano'n naman ang intro? Tandaan po natin. Bilang mga Kristiyano po, nasa atin po ang banal na Espiritu. At pag-uusapan po natin dyan, kung bakit kailangan lagi tayo nasa presensya ng Diyos. Kasi maaari natin masaktan dyan ang banal na Espiritu. Ang sabi dyan, may gawain po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Mayroon pong pinagagawa. Ano ang alam natin na pinagagawa ng banal na Espiritu sa atin? Tingnan po natin. Ano, sa una po, next captain. Ano ang gawain ng banal na Espiritu? Ang sabi po dyan sa verse 19 to 20, huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na Espiritu. Mayroon pong ginagawa sa buhay natin. Dahil kung hindi tayo Kristiyano, maaari bang mayroong banal na Espiritu sa atin kung hindi tayo Kristiyano? Ang mayroon lang pong banal na Espiritu, ang pinapananahanan nito ay isang Kristiyano. Yan ang ating tatak na dapat makita sa atin. Ang sabi dyan, huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Tingnan niyo po kasi, sa lahat ng mga kaloob ng Diyos, sa sangkatauhan, wala nang hihigit pa sa presensya ng banal na Espiritu. Next po kapatid. Ayan. Sa lahat po, sinabi ni Jesus sa mga alagad na isusuko niya ang banal na Espiritu sa mundo upang kanyang sumpatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran ng paghatol. Mayroon pong gawain ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin na dapat alam po natin. Paano natin malalaman? Kanina doon sa intro, kailangan natin magbasa ng Biblia. Ang Diyos po, hindi na po siya nangungusap ng direkta sa atin. Mangungusap po siya sa atin through the Word of God. Alam niyo po, sabihin ko pag-uwi ko naman, accidentally napasama po ako. May nagtanong po, yung tanong niya, hindi ko nga masyadong pinapansin. Kasi, ayaw ko naman baka mag-isa debate. Pero, sa biyaya ni Lord, hindi naman. Ipinaliwanag ko at nakinig naman siya. Sa Kristan po yun. Mga tao, simbahan. So, sabi niya, mas malawak pala ang kalaman mo kaysa sa akin. Sabi ko, hindi po. Si Lord po ang nagpapaalala nito sa atin na dapat natin tandaan na hindi ang karunungan natin, kundi ang karunungan ng Diyos. Sabi niya, ang pinakamahalaga sa atin, sabi ko, bilang mga Kristiyano, kung alam mo Kristiyano ka, mananampalataya ka ni Kristo. Tama? Kaya ka nga Kristiyano eh. Sabi ko sa kanya, ibig sabihin, pag mananampalataya ka ni Kristo, alam mo ang kanyang salita. O anong sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya, hindi niya alam. So, ganito yan. So, panumanay kung nagsasalita, ganito. Sa pagkakuli, nagpapasalamat siya. So, hindi ko pa rin siya pinatanggap, alam mo bakit. Merong, ang sabi ko, ang isang Kristiyano tayo, alam natin na kahit tinanong niya, meron siya mga bagay na dala-dala, hindi sumuligat. Bago mo siya patanggapin at tuluyan mo siya, kailangan marami siyang hanggang sa maunawaan na isuko niya ng pusa. So, wala pa akong ng deliverance. Sana, hindi ko niya kay Lord yung gift of deliverance. Kasi gift po yan. So, sa madaling salita, nagpasalamat sila. Sabi niya, nawa sa susunod pag-uwi niyo, magkita tayo magkakaroon gawa. Sa God's will. Sa kalooban ni Lord, mangyayari po yan. Pero ang malaga doon, may natanim sa kanya salita ng Panginoon. So, ang makikipag-usap natin sa Lord, ang siyang dapat na manatili sa atin. Kapag pinabasa natin ang Biblia, nakikipag-usap tayo kay Lord. Kaya iyan, alam natin na hindi natin basta maunawaan ito. Kaya may trabaho po ang banal na Espiritu na nasa atin para ipaunawa ito. Kaya tayo nananalangin. Sabi ni Santiago, sabi niya, humingi tayo ng karunungan.
sa Diyos kung wala. At ibibigay niya ito. So napakapalad natin. Tingnan po natin. Ang banal na Espiritu ay maraming gawain, papel na ginagampanan at ministeryo. Una, may ginagawa siya sa puso ng lahat ng tao. Sa lahat ng dako, sinabi ni Jesus sa mga alagad na isusuko niya ang banal na Espiritu sa mundo upang kanyang sumbatan ang sabitan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. At mababasa po natin yan sa Biblia. Ang sabi sa 1, chapter 16, verse 7 hanggang 11, sundan niyo po ang babasahin ko. Subalit, dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi pa parito sa inyong tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit, kung wala na ako, isusuko ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na inyong makita. At tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat pinatulan na ang mapinulang mundo ito. Isa pong paalala sa atin, ang sabi niya, na yung pag-alis ni Kristo, mayroon siyang iniwanan. Kaya tandaan natin na mayroon tayong gagawin. Dahil ang banal na Espiritu, siya po may conviction. Alam ko yung word na convict. Convict tayo nito. Ibig sabihin, ito ba? Minsan, may isang nakasabay ako, no? May nag-share siya ng kanyang buhay tungkol sa buhay ng problema niya. Nakinig naman ako ng nakinig. Nadala ko ng emosyon dahil sa pakikinig sa kanya hanggang sa hiwalay kami. Pag-hiwalay namin, pag-uwi ko ng bahay, doon parang nasasaktan ako. Bakit? Hindi ko pa siya sinaran. Yun po yung paalala sa atin na dapat pagkakataon na natin upang siya ay mabahaginan. Mabigyan siya ng pag-asa sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na dating nabitbit natin na dapat ibahagi sa Kanya. So ganoon, parang yung puso pa, hindi ako mapakali. Lord, pray ko na, Lord, nawa, magkita pa kami. Kaya lang ang pagkakataon ko ay hindi laging ganoon. Kaya lagi natin i-grab yung opportunity. Minsan, nagbabago. Mahirap pong mag-share, tama? Sino nakapag-share? Yung totoo, yung mag-share tayo, napakahalaga nito sa atin. Kasi pinapaalala ito sa atin ng banal na Espiritu na sa atin. Pero tanda natin, kung mayroong banal na Espiritu, mayroon din taning dito. Ay, wag na, hayaan ko siya, huwag niya sa kanya yan. At si banal na Espiritu, sige na, kapatid, tulungan mo siya, iligtas mo siya. Tayo gagawin kasangkapan ng Diyos para maligtas ang iba. Dahil tayo, sabi kanina doon sa topic ng pagtuturo ni Pastor, dahil sa habag o dahil sa biyaya, sa grasya ng Diyos at sa habag ng Diyos, tayo rin ay naligtas. At ang tinanggap natin yung masaganang pagpapala yun dahil sa biyaya, kaya dapat dahil natin ibahagi. Hindi nila alam yon. Tayo, mga Kristiyano, mayroon tayong pinangahawakan kahit tayo dumaan sa matinding pagsubok. Mayroon tayong Diyos na laging nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Mayroon tayong Kristo. Kaya nga napakapalad natin. Ang sabi dito, ang bawat tao sa mundo ay may kaalaman sa Diyos o God consciousness. Totoo naman. Alam nila, pero hindi kilala. Tanong mo, masakitan tayo sa labas, kilala niyo ang Diyos? Oo naman. May Diyos, oo naman. Anak din kami ng Diyos. Pero ang totoo, hindi nila alam kung paano sila naging anak ng Diyos. Dahil kung anak sila ng Diyos, sumusunod sila sa utos ng Diyos. Tama? Amen. Dapat sumusunod sa utos ng Diyos at makikita ito sa buhay. So, paano kung tayo mga Kristiyano na hindi makita ng gano'n? Nakakalungkot yan. Kung anak ka ng Diyos, dapat ang anak ng Diyos sumusunod sa mga nais ng Diyos. At ang mga Kristiyano, meron po bunga yan. Makita niyo po yung sign na yun. 9 fruits. Pero sa ano, product lang yan. Isa lang po yan. Meron po bunga. Meron dyan, love. Sabi, mapagmahal ka na. Humbleness, righteousness. Siyang po yan.
Iyan po dapat ang makikita sa atin bilang mga mananampalataya. Aminin man nila o hindi, ang banal na Espiritu ang naglalapat ng katotohanan ng Diyos sa isipan ng lahat ng tao upang kumbinsin sila sa pamamagitan ng timbang at sapat na pangangatwiran na sila ay makasalanan. Ang pagtugon sa kumbinsyong ito ang nagdadala sa tao sa kaligtasan. Kung may pagtugon, ibig sabihin, nagre-respond, buhay yung patay, hindi na. Pero dahil mga buhay tayo, nagre-respond tayo, tumutugon tayo, at yun ang nagdadala sa ating kaligtasan. Halimbawa, may nag-share, dati nag-share, no, pure sa kaya yun. Diba? Pero ang nag-share sa akin, sila din, yan si Pastor Regine, minsan pumunta sa bahay, at yung aking pamilya, ako bumili. Salbahe ako noon. Si Brother Toro, kilala niyo. Magkakilala kami. So, siguro kami bata pa yan noon kaya hindi ko na inabot yan, kabataan niya siya. Siguro, nasa ibang lugar na ako. So, maraming pinagdaanan sa buhay, pero nung dumating sa pagkakataon na meron na nag-share, ito kaya ito. Pero totoo. At sa atin po kasi, kung bakit ang conviction na ito ng Santong Espiritu na nag-uudyok sa atin para tayo ay tumugon, trabaho na yun. Ngayon, pag ikaw talaga ay pinili ng Diyos, tutugon ka rito, maliban kung hindi. Talagang pinili tayo ni Lord. May mga milagro kong ginawa sa buhay namin ng Diyos. Kung tutusin kahit hindi na nagawin yun, talagang susunod pa rin ako. Pero mas pinarapan ng ipakita na may kapatid po yung Sister Tess na mamamatay na. Tanggap na rin namin. Pero dahil sa prayer, umiiyak kay Lord, yung puputasin sa kanyang operahan kasi sa tatagal, mamamatay siya ganung oras. Pray. Tinawag kami ng doktor na Amerikana at isang doktor na Pinoy, mga specialist na sila. Tinawag kami. Dinala doon sa kung ano man yun, yung ultrasound sa kanya, nakikita. Tingnan ninyo anong nangyari. Wala na yung tatanggalin sa katawan niya. At gamot na lang. So salamat sa Diyos. Sabi ko, Lord, umiiyak ako rin ha. Hindi naman ako iyakin masyado. Pero nung patay na yun, umiiyak ako. Anong nangyari? Kasi ilang araw na rin kami sa Maynila, sa Jose Reyes. Alam niyo po yung Jose Reyes, hospital, mga karamihan doon na infected at saka yung mga malalala ng kaso ng sakit. Lalo na yung mga nakaksidente. So sa biyaya ng Diyos, bilang ko yung nangyari sa kanya, maging sa atin dito. Habang tayo po ay nakikinig, habang tayo po ay nakakasunod sa nais ng Diyos, unti-unti yung binubuksan ng ating isipan na mayroon pala talagang Diyos sa iba. Okay, kilala nila ang Diyos. Pero nawa, ipag-pray natin na maranasan natin sa buhay natin ang pagkilos ng Diyos. Hanggang ngayon. Bakit? Ang aming Diyos ay buhay. Amen. Dapat tandaan natin buhay ang Diyos natin at meron siyang ginagawa. Gawin lang natin sumunod. Ang sabi dito, dapat tumutugon ang tao. Next, kung subalit kung patuloy natin nahahadlangan ang gawain ng banal na Espiritu sa buhay natin, hindi kaya siya sasaktan kung nagkakasala tayo sa Kanya? Hindi kaya tayo parurusahan? May parusa po yan. Pero ang parusa sa atin, ang tawag ko doon ay pagtapik pa lang. Pero pag sobra, palog, malakas. Pero yon, didigising lang tayo noon, wake up call, hindi ka na. Kung tayo nakakaranas ng mga kakaibang nangyayari sa buhay natin, tandaan natin, isipin natin, umiikot agad tayo ng tawad kay Lord. Magbalik na tayo kay Lord. Alam mo bakit? Pagtapik ito. Pero yung iba po niyan, hinahayaan talaga ni Lord na mangyari sa atin. Para saan naman yun? Para mas tumibay tayo sa ating pananampalataya. Natatandaan niyo si Job. Hinayaan ng Diyos na maranasan niya ang mga pagsubok sa buhay at tinitingnan ng Lord ang puso niya. Kung sa kabila ba nito, tatalikod siya. Hindi. Ano nangyari kay Job? Sa pagkakaalam natin, hindi siya bumitaw. So, napakapalad natin dahil meron tayong Diyos
na maaasahan. Ang sabi po dyan sa Hebrew chapter 10 verse 29, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos. Lumapastangan sa lubong nagpatibay sa tipan at nagpapadal sa Kanya at humamak sa mga baging espiritu. Meron po parusa. Kaya sa atin, gaano kaya kabigat. Pero ang sabi nga po ng iba, walang kapatawaran. Last week. Bakit po? Mababasa po natin dyan, kung babasahin natin ang sunod-sunod sa aklat ng Hebrew, hindi na kasi pwedeng ipapako pa ang Kristo. Kasi nilalagay mo na siya sa kaya. Kaya ang bigat ng parusa sa mga ganoon, ang sabi, walang kapatawaran. So kung tayo'y Kristiyano, dapat nananatili tayo sa nilalakaran natin na tama. Magamit tayong pagpapala sa iba. At tandaan natin, ano man ang ating, makapagsalita lang po tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Alam niyo po ang nangyayari. Meron po tayong conviction. Yun po ang ibinuhulong ng Banal na Espiritu na dapat kapatid. Hindi po dapat anak. Hindi po dapat ginawa yan. Meron nagpapaalala po yan. Amen. Meron tayong conviction sa ating puso. Lagi po, kung tayo nakakasakit, nasasaktan tayo. Bakit? Hindi iba ang nasinasaktan natin, kapatid natin yan. Lalo na yung kapatid kay Kristo sa pananampalataya. Ang sabi dyan, sa aklat ng mga gawa, makikita natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Ang sabi nga po dyan, mga gawa ng mga apostol. Yan, tapos po yun sa Bible sa ang totoo, gawa po yan ng Banal na Espiritu. Ang sabi dyan, kung paano ang mga himala ay pinakita sa pamagitan ng mga alagad at pinakita rin ng Banal na Espiritu kung paano magparusa. Tingnan niyo po, mula po sa aklat ng mga gawa, mababasa mo dyan, puro milagro ang ginagawa ng Diyos. Sila Peter, yung alagad ng apostol, pag sila nangangaral, ang daming nakikinig, ang daming nag-born again, ang daming sumasampalataya, ano? May napapagaling, yung mga pilay, yung bulag, yung mga sinasaliman ng masamang espiritu, naaalis. Pero pagdating sa chapter 5, mayroon siyang judgment, ipinakita roon yung tungkol kay Ananias at Sapphira, na kapag ang tao hindi tapat sa Diyos, may parusa, kaya may judgment pagdating sa chapter 5. Pagpapakita lamang ito na ang tao ay maraming kahinaan na dapat bakita natin. Lahat tayo may kahinaan. Sino ka lang? Hindi tayo Superman. Pero meron tayong Diyos na mahabagin. Meron tayong Diyos na maawain at mapagmahal. Ang totoo po, kung atin pong laging babasahin, masasaktan po tayo sa bawat mensahe nito. Bakit po? Ang totoo, hindi natin masunod ang ninanais ng Diyos. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Kasi malaya tayong nakakahingi at nakakalapit sa Kanya, nakakahingi ng tawad. Ano ang ating ginagawa? Ang ikalawa, sabi diyan, suriin mabuti kung galing sa Diyos o sa masama. Dapat meron tayong bilang mga Kristiyano, parte ito na tayo ay lumalago sa pananampalataya. Dapat alam natin yung masama at mabuti. Kung ito ba ay galing kay Lord o galing sa masama. Pero yung iba po, ganito po ang prinsipyo. May nagpinto nito. Yung isang pastor daw, napakahirap na pastor. Napakahirap. Kahit sa mga simpleng okasyon, hindi niya kaya na maghanda. Kaya siya nanalangin. Sabi ng pastor, Lord, sana naman sa birthday ko ay may magbigay sa akin ng kahit cake man na inibitamin. Si Taning naghanap ng tao na, siyempre, pinta, mismo ang pastor na yun. Naghanap si Taning. Kasi alert na rin si Taning, akala natin, ang Diyos ay lagi kasama natin. Meron din, 24 hours din siya nagtatrabaho. Sa madaling salita, biniless yung pastor na yun. Nanalangin yung pastor ko ninyo, Lord, salamat, Lord. At meron na kung sa kaarawan ko ngayon, umilihan siya sa kuwa. Kasi kung naman kung hindi mo naman kaya bumili nga noon. Sabi nung Taning, Hoy, sa akin galing yan. Sabi ni Taning. Sabi nung pastor, umiyak na lang, Lord, napakabuti
ka. Bakit? Paging ang demonyong ito, ginamit mo para ma-bless ako. Naisipin natin yun. Sabi na lang iba. Yung demonyo ginamit ni Lord para siya mapagpala. Sa prinsipyo ng iba yun. Pero ang totoo, dahil bukas ng ating kaisipan naman, nag-bless ba? Nag-bless din siya. Pero iba ang blessings na galing kay Lord. Amen? Sigurado, tayo mga anak ng Diyos, kapag blessings galing kay Lord, alam natin yan sa pakiramdam natin. Alam natin yan, masaya yan. At hindi yan basta-basta mawawala sa atin. Kaya dapat lahat ng bagay sa atin, sa mga nangyayari sa ating paligid, o anuman mga dumadating na mga bagay, dapat suriin natin. Bakit? Sa verse 21, sabi kasi dyan, sa halip suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung hindi galing sa Diyos o hindi. Panghawakan nyo ang mabuti. Mas higit natin ang panghawakan yung mabuti. Ano yung mga mabuti? Ano bang mabuti? Sabi dyan, sa Galatia chapter 1, verse 6, sabi, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Mahirap ito. Tama? Napakahirap po. Ang sabi dito, gawin ninyo iyon ng may nahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin ng bawat isa sa kayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo dahil inaakala ninyo kayo'y nakakaingit sa iba, subalit hindi naman. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, maggalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang iambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Dapat paginan ng lahat ang mapagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag ninyong akalain, madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itananim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa lasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong maghasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang sabi niyan, suriin natin ang bawat isa. Bakit daw? May kanya-kanya tayo pagsusulit. Kaya kung magbuti o matuwid ang ginagawa natin, sabi ni Pablo, matuwa kayo. Pero tandaan natin, ang mabuti, nagtutulungan, ang sabi niya, paalala niya, magtulungan sa pasanin. Ngayon, kung may nagkakamali, siya ang magsaway, magtuwid. Mahirap gawin. Pero parte ito ng buhay bilang mga Kristiyano, bilang matatagal na tayong Kristiyano, dapat malago na tayo. Nauunawaan na natin ang mga dapat nating gawin. Lahat ng inuutos, dapat tayo nagmamature. Dapat kung tayo nagkakamali, marunong tumanggap ng pagkakamali. Mahirap. Kaya nga ako lagi ko ito itinuturo ng paman na kapag dating sa forgiveness, repentance, and forgiveness, pinakamahirap ito at may nagtanong sa akin kung paano daw kung laging ginagawa sa kanya na sinasaktan at inaapi. Maliwanag po ang sabi ng Diyos, mahalin ang kaaway, patawarin ang nagkasala, at hindi lamang 7 times, sabi ni Pedro, sabi ng sabi ni Kristo, 77 times, napakaraming ulit. Ako po, ang karanasan ko sa buhay, ang hirap gawin ito, na hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung bakit ko natanggap at tatay ko pinatay. Sa madaling salita, pinatay ko dahil sa kawayan ng lupa. Kaya ako noon, hindi pa ako Kristiyano. Sabi ko, pag nagkita kami, kahit na sino sa pamilya, papatay ko rin. Baka bawi ako, isa o dalawa okay na yun. Pero kung nagpakita yung mga anak sa akin dito sa Cavite, born again na ako, kaya umiiyak ako. Pero hindi sa galing na.
Naiiyak ako dahil natutuwa ako na hindi ko siya masaktan. Alam niyo kung bakit? Yung pag-iyak ko na yon, sabi ko, kung sa mga panahon na yung lungkot na nararamdaman ko, hindi na siya makakalabas ng bahay. Kaya nga pinalaya sa akin sa lugar namin ng aking lola. Pinagmalasakit yung lola. At yung lolo ko naman, sabi ng lolo ko, hindi ka pwede rito. Mauubos ng mga kapatid mo. Kasi yung mga kapatid ko, maliliit pa. Sa madaling salita, yung lolo ko kumapilo ko sa nakapatay. So, yung salitang forgiveness, mahirap, pero nagawa ko po yan. Niyakap ko po yung dalawang magkapatid na pumunta sa bahay. Kamukhang kamukha pa ng tatay na pumatay talaga sa tatay ko. Ang tama ng tatay ko ng taga, 17. Nagtama sa likod. Ang gagawin, pasok pa siya. Puro taga. 17 pirasong tigpas. So, nung nakita ko yung bangkay noon, hindi na nga siya, parang, hindi ko ma-imagine. Sabi ko nga sa sarili ko noon, ang ginang ko, at may mga kakilala mo rin yun, pinahiram ako ng baril. Sabi ko, hindi naman ganun ang gusto kong mangyari. Babarilin ko, sabi ko, hindi ako pumunta ako, patayin ako doon, alam ko yun. Ang gusto kong pagbawi, yung may iwasan ko. Kaya hindi sa lugar na yun, pupunta ko yung lugar. Ang kalaban ko ay pamilya ko rin. Siyempre, lahat ng lolo ko, yung pamilya nila, pag ako makapatay, makukuha sila doon. Kasi barilan na ako. So, madali ang salita, hindi ko tinanggap yung barilan. Sabi ko lang, magkikita tayo sa ibang lugar. Pero nung nagkita kami, born again na ako. At ngayon, yung pamilya yun, na born again lahat, alam niyo ba yung pastor doon na nakilala ko rin? May na-born again sa kanilang yung panganay. 14 sila magkakapatid. Isang simbahan sila. Kasi mga may asawa ng pastor, puno na agad sila sa isang congregation. Salamat sa Diyos sa kanya kung bakit. Siguro kung dumating sa pagkakataon na ako ay hindi pa gano'n, wala din po ako dito sa harapan ninyo ngayon. So napakabuti po, lahat tayo tingnan natin. Kung tayo ba ay nakakagawa ng mabuti, kasi may kanya-kanya po tayong pananagutan. Bilang mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo, mayroong banal na Espiritu na mayroong nag-iingat sa atin, nagpapaalala sa atin, at meron siyang nais ipagawa sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin, meron pong ipinapagawa lagi sa atin at nawa hindi natin mahadlangan ang nais nito. Para sure, ang sabi nito, sigurado, kailangan suriin ang mga bagay-bagay, lalo na kung tungkol ito sa pananampalataya mo. Sa unang Juan, chapter 4, verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad-agad ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sabi, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila, sapagkat marami na ang buwan na propita sa mundo ito. So, hindi lang po, kailangan maging maingat din po tayo. Lalo na po kung hindi tayo nagpapakasaman lang. Kaya ito ay paalala natin, encourage natin sa bawat isa. Yung sarili natin, yung utawin natin, paano po kayo mababasa ito? Para hindi po kayo maluko, kaya sa Diyos surihin. Kasi hindi lang ng espiritu na nasa tao ay galing sa Diyos. Ito po ay paalala ng isang buwan. Dapat po maging aware tayo. At ang ikatlo po, warning. Ayan po. Meron pong babala. Sa verse 22, at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Naglipana yan sa ating paligid. Marami pong tukso. Pag tayo nagigipit sa pera o sa material na bagay, nakakaisip din tayo ng hindi maganda. Mag-iwan. Isa lamang po yung sa ating bawa. Ito po ay babala ni Apostol Pablo sa lahat ng Kristiyano na umiwas sa lahat ng uri ng kasamaan. Roma chapter 6 verse 12 hanggang 14, ang sabi diyan, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan may kamatayan. Totoo po tayo, kahit tayo ay mga Kristiyano na, may mga pagkakataon po na tayo ay natitem na gumawa ng hindi maganda. Dahil hindi pa po perfecto ang buhay natin ngayon. Dahil namubuhay pa tayo physically sa laban. Ang sabi dyan, huwag nang paghariin ang kasalanan. May mga kasalanan po. Dahil itong physical na ito, marami. Halimbawa, bigyan ng po ang halimbawa. Bawal sa iyo kumain ng lechon. Ipa-address din ngayon. Bawal nga eh.
halimbawa? Sa katawan, meron. Dahil kung ikaw ay mahina na, magkakasakit ka. O ibig sabihin, pinibawal sa'yo, alam naman yung mga may gout. Siyempre po, meron po. Yung kasalanan, minsan, pag alam natin na bawal, o halimbawa kung nararamdaman ko yun, tapos, ang sarap naman kasi, tapos pag kumain ko, nararamdaman ko masakit, minsan isisisi ko ito kasi nagluto ka ng ganito, o di ba, nagkasala tayo, magiging sanhi ito ng kasalanan. Kaya nga sabi, huwag paghariin. Ang mga simpleng kasalanan, ikaw din ang may gawa, kung tayo. Kasi nakakaligtaan natin kung mga kasama pala ito sa atin. At kapag, ito mga kapatid, kung bakit sabi natin na nagkakasala tayo. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Once na ito ay sinira natin, kaninong kasalanan? O, sa atin yun, siyempre, bawal ka eh. Iyon po yun ang paalala. Kaya sabi ka, huwag na ninyong ipailalim sa pangyarihan ng kasalanan ang alinang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Kung maglingkod tayo kay Lord, pagpakasangkapan tayo. Kung nais ng banal na Espiritu ay yung kapitbahay mo, dalbigyan mo ng ulang. Tapos sharean mo siya. Simple lang, di ba? Nakapag-share ka na. Kung halimbawa yung kapitbahay mo, mayroong pagsubok, papakinggan mo siya, no? Tapos antas mo siya, pag-favorite mo siya. Nakatulong ka na. Walang taong tumatanggi sa prayer. Mga simple po na ipinapagawa sa atin ng banal na Espiritu. Kung malilito po yan maramdaman. Kaya pag sa isang tao, yung kanyang Espiritu ay nararamdaman kung ano ang kailangan niya, yun din ang dapat natin ibigay. Kung prayer, pag-pray natin siya. Kung may pera tayo, hindi natin ang pera. Pero wala naman, which lang, para sa naman tayo ng pera. Kaya sabi ni Apostol Pedro, kayamanan, tanso ay wala ako, pero meron akong ibibigay sa inyo. Pinakilala si Kristo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. So, napakamabalad ng taong ating mababahaginan. Ang sabi dito, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sa biyaya po. May warning po ang Biblia. Sa binasa po natin doon sa unang Tesalonica, isa po yan mabalat sa ating lahat na tayo mga Kristiyano, namumuhay pa tayo dito sa ating komunidad, sa ating mundo. Isa po ang paalala, huwag na natin paghariin ang kasalanan. Gusto nyo malaman ano yung mga kasalanan nyo? Tokso sa mga may asawa. Pwede mangyari. Babae, si lalaki, pwede. Kasalanan, hingit. Marami pong bagay. Sinimplihan ko lang po sa pagdahin kanina. Pero ang totoo kasalanan natin ko dito, yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Marami po yan. At conclusion na po tayo. Ayan po sa ating conclusion. Ito'y paalala sa atin lahat. Nais ni Pablo bilang mga Kristiyano, hindi dapat maging handang ang ating mga personal na paghahangad na makanya, makilala, o maghangad ng yaman sa mundo. Sa halip, hayaan natin na tayo ay gamitin niya sa paglilingkod, sa pagpapahayag ng kanyang salita. Upang tayo ay makaiwas ang samaan at magpagamit tayo sa Diyos. Maglingkod tayo sa Kanya. Ito ang makabubuti para sa ating lahat. Kawika chapter 4, verse 24. Ang sabi dyan, ang 7, huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Isa na po yun sa mga babala. Yung pagsisinungaling. Ang sabi pa dito, ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Sa 26, pag-isipan mo mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. 27, mamuhay ka sa katwiran at layuan ang kasamaan. Isa pong paalala para sa ating lahat bilang mga Kristiyano na dapat makita na tayo ay lumalago na sa ating pananampalataya. Dapat makita ito sa kung tayo magtatapos. Tayo po tayo lahat. Hallelujah.
kami muli pinaalalahanan ng Panginoon bilang mga Kristiyano na dapat makita na kami ay nagpapatuloy, lumalago sa aming buhay pananampalataya. Salamat aming Diyos. Isang paalala na kung saan dapat kami magsumikap intentionally, Panginoon, na matuto sa lahat ng bagay tungkol sa iyo. Isang paalala na may kasamang babala, Panginoon, na kung kami ay hindi magpapatuloy sa paglago, isang malaking trahedya sa buhay namin na mauuwi sa pagtalikod. Kaya naman, O Diyos, amin pong itinataas, amin pong dinadalangin sa mga oras na ito na patuloy mo kaming turuan. Touch mo ang bawat puso, Panginoon. Magkaroon kami ng interes na magpatuloy, na matuto, higit lalo sa iyong mga salita. Aming Ama, sa umagang ito, Panginoon, ang bawat kahinaan namin sa buhay, tunay na amin pong isinusuko sa iyo. Marami kaming bagay na hindi nalalaman, kaya naman kami ay humihingi sa iyo, Panginoon, ng unawa upang kami ay makasunod sa iyong kalooban naman. Salamat po, O Diyos, na ang bawat tahanan na nandito ngayon, ang bawat pamilya, higit lalo, Panginoon, sa araw na ito, Ikaw ang sumama at Ikaw ang patuloy na maghahari. Ikaw ang magpaalala sa bawat buhay namin. Aming Diyos, salamat po sa iyong mensahe. Nawa ang bawat isa ay napagpala ng iyong salita.